So nakatanggap ako ng package na may lamang iba't ibang bike accessories galing sa Temu. Malamang nakita mo na itong app na ito. So tara, tignan natin kung ano ba yung pinadala nila. Let's go! Temu, actually sa email nila sa akin, ganyan daw dapat binabanggit yan. Temu. Well anyway, itong Temu, isa itong online marketplace na pwede kang makakita ng mga murang produkto sa iba't ibang kategorya. Damit, sapatos, electronics, gadgets, tools, sports goods, at syempre, bike parts and accessories. Nag-o-offer sila ng free shipping. Yan yung mga favorite ng mga buyers Free shipping and free returns up to 90 days. At meron din silang mga price protection policy. Ibig sabihin, pag may in-order ka at nag-price drop yung in-order mo within 30 days, pwede kang mag-request ng partial refund. Akalain mo, merong ganun. So nag-reach out ang Temu sa akin. Sabi nila kung gusto ko bang mag-try ng mga products nila. Sabi ko, oo naman. Pero gusto kong ma-experience yung proseso kung paano. So, dinownload ko yung app nila sa phone na pwede nyo ding gawin sa pamamagitan ng link ko sa description. Special link yan ha. Kasi mabibigyan kayo ng exclusive benefits pag ginamit nyo yung link na yan. Or kung meron ka na nung app, pwede mo ding i-search sa search bar ng app yung code na naka-flash dito sa screen para mabigyan kayo ng 5,000 pesos coupon bundle. Ang layo pa ng Pasko pero may paunang regalo agad. So yun na nga, nag-search ako ng mga gusto kong items. Add to cart at ayun, same ng ibang platforms, i-deliver din sa'yo sa bahay nyo yung mga parcels nyo. Ganun lang kasimple. So ano ba yung mga napili kong items? I have 5. Lalagay ko yung mga links nito sa description. Bilisan nyo pag gusto nyo yung mga item, lalo na yung pinakahuling item natin. Ang bilis maubos niyan. Gawa ng parang sa Temu lang yata ako nakakita nito. Sa ibang platforms, hindi ko sure. Pero nandyan yung mga link na yan sa baba. Check nyo na lang. First item natin ay itong napaka-cute at napakaliit na bike headlights. Mountain bike headlights and tail lights, LED USB rechargeable, handlebar mount, high brightness for night riding. So pwede kang pumili ng headlights or tail lights. Pwede ding both. Headlight lang ang pinili ko. So pag bumili ka, ito yung makukuha mo. So ito yung box at ito yung mga laman. Una, USB cable pang charge. Micro USB yan. Maiksi lang pero suffice naman yan pag i-charge mo yung unit. Yung rubber strap niya, proprietary yan, so ingatan mo to. Hindi ka basta-basta makakabili nito. Though, mukha namang maganda yung quality ng rubber na to. Ito na yung favorite ng mga Pinoy. User's Manual. Gustong-gusto nilang basahin ito. Pero sabi ko nga palagi, i-skim nyo lang yung manual. Basta English yung manual ha. Meron kang mapupulot na kaalaman to get you started sa product. At ito na yung mismong unit itself. Napaka-cute at napakaliit. Made out of plastic lang ito. Magaan, may rubber button sa taas at may rubber flap sa baba na nagsisilbing cover para sa USB. Protection yan para hindi mapasukan ng tubig. Dimension is 1 inch by 1.7 inch by 1.1 inch. So, napakaliit lang talaga nito. So, yung pinaka-strap niya, ipapasok mo lang dito into place. Parang ganyan. Then, pwede mo nang i-mount yan sa handlebar ng bike mo. So pag bubuksan mo siya, pipindutin mo lang yung button at mag-on na yan sa pinaka-highest setting. Then, every pindot mo, magsa-cycle yan sa mga brightness setting niya. So may tatlong brightness setting, 100%, 50%, 20%. So iikot-ikot lang yan every time na pinipindot mo yung button. Pag nag-double tap ka naman sa button, pupunta ito sa blinking mode or strobe. Pag papatayin mo na yung ilaw, i-hold mo lang yung button. So pag naka 100% mode ka, tatagal yung ilaw ng mga 3 hours. Pag naka 50% ka naman, mga nasa 5 hours yan. 20%, 10 hours. 8 hours naman sa strobe mode. Yan ang claim nila ha. 1 hour charging time. Mabilis lang i-charge kasi maliit lang naman talaga yung baterya na to. Very handy, pwede mong ibulsa or ilagay sa bag. For example, ginabi ka sa ride mo. At least may magagamit ka na, hindi kakain ng space sa bag mo. Kasi maliit nga siya. Decent naman yung ilaw, hindi ganun kalakasan pero makikita mo naman yung daan. Talagang perfect lang ito for emergency. Kaya maganda, nasa bag mo lang ito palagi para may dudukutin ka pag ginabi ka sa daan. So okay naman tong product natin. Check nyo na lang yung link sa description. Next item natin actually, dapat lahat ng siklista meron ito. Kinuha ko ito kasi gusto ko ng extra na pwedeng dalhin sa ride.
2 pieces bike chain tool set with quick release hook, tungsten steel, portable chain cutter and pliers for road and mountain bikes. Tupri yung brand na kinuha ko. So it comes in a bag na ganito. Buksan na natin. So may dalawang item lang sa loob. Retso na agad tayo sa mismong pliers. Gawa ito sa steel. It feels so solid, mukhang tatagal naman. Huwag mo lang gamiting pang martilyo. Spring-loaded at meron lock para mas madaling itago. Yung isang kasama sa pack ay yung chain hook or extra hand kung tawagin. Kasi ang trabaho niyan ay i-hold ang chain mo pag babaklasin mo na or kakabit mo yung quick link or master link para hindi ka mahirapan. So yung chain pliers natin pwede mong gamitin pang baklas at pangkabit ng chain. It always gets the job done. Kaya must have talaga ito. Pangbahay man or pangdala sa ride. Minsan pag nasiraan ka ng kadena sa daan, i-wish mo talaga na sana meron kang dalang ganito. So kung wala ka pa, may link dyan sa baba. So you can order your first pair. Solid to at sure akong matagal mong gagamitin. Huwag mo lang iwala. Okay, third item natin tawag ko dito quick mudguard. Malalaman natin yan kung bakit. So ito yung adjustable PP polypropylene bike rear mudguard. Carbon fiber texture, foldable mountain and road cycling accessory with 3-hole snap button for height adjustment. So ano ba muna ang meron pag bumili ka? Nakabox yan, ito yung itsura sa harap, at may instruction naman sa likod. Very simple. Buksan na natin at ito naman yung laman sa loob. May dalawang reusable zip ties, reusable yan, gawa nitong parang latch na ito. So pag pinasok mo na siya, pwede mo na ulit bunutin. Pwede mo na ulit bunutin, pindutin mo lang yung latch at mahahatak mo na yan. Kumbaga quick release na zip tie. So may dalawang piraso niyan na nasa package. Ito naman yung pinaka-arm na nagahawak sa mudguard. Made out of plastic ito, medyo bendable, so I think kaya nitong i-withstand yung mga medyo matagtag na condition. Next natin, ito namang mga rubber squares na ito. May adhesive yan sa ilalim tapos ididikit mo yan dito sa parte ng arm ng mudguard para hindi magasgasan yung chainstay mo pag ikakabit mo na yung mudguard. Tsaka parang dampener na rin yan. And last sa package, ito naman yung mismong mudguard. Very lightweight. Sa una weird kasi nakatupi. Pero itutupi mo lang din yan palengthwise tapos magpo-form na yan sa tamang itsura niya. Made out of durable plastic na may pagka-carbon fiber weave yung design. Pero design lang yan ha, not an actual carbon fiber. May kahabaan din ito para sakop na sakop din yung mga talsik. Ilalagay ko yung dimension nito sa screen, check nyo na lang. May mga butas dito, itong nasa magkabila. Diyan mo i-mount yung mudguard sa arm. Tapos yung tatlo sa gitna, yan naman yung magsisilbing adjustment mo kung gaano kataas o gaano kababa yung mudguard. Depende kung anong riding conditions mo. So ganito lang ikakabit yan. Ilalagay mo lang sa magkabilang chainstay mo yung arm, then isisecure mo ito gamit yung dalawang reusable zip ties ng paganito. Mas okay kung paganito at least nakatago yung zip ties. So pag nasecure mo na yan sa tamang pwesto, pwede mo nang ilagay yung mudguard. So ilalagay mo lang sa magkabilang butas. Tapos yung gitnang mga butas, mamimili ka lang dyan kung anong gusto mo, kung mas nakatingala ba or mas nakayuko. Ikaw bahala, depende sa riding condition. Adjust mo na lang yung arm at yung mudguard hanggang sa makuha mo yung right height for your needs. Ang isa pang ginawa ko dito, tinape ko yung mga zip ties dun sa pinaka-arm kasi may time na sasabit yan sa mga rayo. So para maiwasan yun, tinape ko na lang siya. So in fairness naman, maporma at magaan. At pag hindi mo kailangan, napakadali lang tanggalin. Amazing, isn't it? Actually, marami nagtatanong ng mudguard na ginagamit ko noon pa. Ito yan. Na kahit sabihin ko kung ano yun, wala ka namang mabibili niyan. Kasi hindi na sila nagmamanufacture noon. So wala ka na talagang mabibili noon. Ito ngayon yung pinaka-okay na alternative para doon. Magaan at madaling baklasin pag hindi mo need ang fender. Okay na okay to lalo na sa mga road bikes at gravel bikes. Sa mountain bikes medyo meh. Kasi kung titignan, napakaliit lang ng clearance ito. Halos sakto lang sa 37 siko na gulong. So kung mataba yung gulong mo, medyo tagilid ka dyan. So kung gusto mo nito, meron tayong link sa description. Okay, ito na yung isa sa mga gusto ko sa mga pinili kong items eh. At ito ay ang 46-piece steel socket wrench set with ergonomic ratchet handle, extension bars, universal joint professional auto repair and DIY maintenance kit. So ito yung makukuha mo pag bumili ka. May box sleeve, nakasulat kung ano-ano yung mga nakapaloob sa package. Tanggalin na natin yung sleeves.
May case itong kit na ito. Buksan natin. Wow! Napakadaming laman. Napaghahalata ang tito age na kasi natutuwa na sa mga ganitong mga bagay. Pero ito talagang pinaka-star sa package na ito yung ratchet handle. Gawa ng mas madali kang makakapagtanggal at higpit na mga bolt sa bike mo gamit yung ratchet mechanism. Balikan natin yan mamaya. So, ano pa ba yung mga nakapaloob dito? So, meron kang 6 na Allen keys. Parang ganito din yung mga nasa torque wrench ko. Same yung quality, solid naman yon. At hindi pa naman nabibilog. Ito yung mga talagang magagamit mo sa bike mo. Gawa ng halos lahat ng bolt, lalo na sa mga modern bikes, ay Allen bolt na. Gamit na gamit ito sa akin, sigurado. Kumpleto naman yung mga common sizes. Nandyan na lahat yan. Metric din ito kaya sakto yan sa mga metric bolts ng bike mo. Nag-include din sila ng mga maliliit na Allen wrench kasi hindi nila magagawa yung mga ganitong size na parang bits na katulad ng mga malalaki. Okay, meron ding set of different sizes ng flat screwdrivers and Phillips screwdrivers. 9 pieces yan in total. Medyo nasa malalaking size ito. Automotive kasi talaga itong set na ito kaya medyo nasa bigger sizes. And then, 6 pieces of torque wrenches. Sigurado ko yung T25 ang gamit na gamit sa akin dito kasi yun yung bolt ng mga brake rotors. Pero super nice yan na meron kang iba-ibang sizes. Hindi mo din kasi alam kung kailan mo gagamitin yung mga ibang sizes na yan. Meron ding sobrang daming iba-ibang sizes ng socket wrench. Meron kang 13 pieces niyan. Hindi mo masyadong magagamit ito sa bike pero it's good to have kung meron kang kotse or motor. Sa package, meron ding driver handle. If you want to use a normal driver handle, meron yan. So lahat ng quarter bits natin papasok dyan. So very handy tool. Meron ding extensions. Magagamit mo ito sa mga hard to reach places. So okay din na meron yan. Meron din nung maliit. Ang tawag ko dyan, extension. Itong attachment naman na ito, kung gusto mong gamitin yung bit na parang normal Allen key. Okay din to sa mga awkward places na mga bolts kasi pwede mong i-adjust yung pinaka-stem niya o yung pinaka-lever para may position mo ng tama. Ito naman, ginagamit ko yung ganito pag ilalagay ko yung mga bit sa cordless drill. So okay din ito, wag mo lang iwala. Kasi ito yung mga maliliit na mabilis ma-misplace Marami na akong nawalang ganito. Ito naman yung attachment na may ball joint. So pag may bolt na medyo awkward yung angle, ito yung gagamitin mo. Parang yung mga bolt sa seat post. Madalas dikit na dikit yan sa post kaya medyo awkward yung angle. Pero gamit itong tool na ito, madali mo pa rin mapipihit yung bolt kahit ganyan yung angle niya. So pwede mo yan ilagay sa driver handle or sa ratcheting handle. Gawa ng parehas namang quarter attachment yan. At meron ding bendy na attachment. So same nung ball joint, pang hard to reach area yan na medyo awkward yung mga angle. Magagamit mo yan doon. So nakita nyo naman kanina, sa murang halaga, may ganyan ka na kadaming set ng bits and tools na magagamit mo sa bike at hindi lang sa bike, kundi sa pang araw-araw mong buhay. It's a good toolbox to have and same with others, link in the description. Okay, last item na tayo at ito talaga yung pinaka-favorite ko. Gawa ng ito yung pinakamahal. At ang malupit dito, parang sa Temu ko lang ito nakita. At ito ay ang Baclos Enduro MTB Crankset 170mm DAB 29mm Boost BB68 and 73mm. Compatible with GXP and SRAM. Lightweight aluminum alloy for enhanced performance. Actually, ang tawag nila dito, 5DEV Tagalog. Kasi kitang-kita naman na dun talaga galing yung design. Kumbaga, inspired to dun sa 5DEV na cranks. Pero tignan natin kung ano bang meron pag bumili ka. Ito yung box, simpleng box lang. Buksan na natin. Huwag na nating patagalin pa. Ito yung loob ng version na walang bottom bracket. Kaya kung titignan, bakante itong part na ito. Though, umorder din naman ako ng BB para dyan. So, kung makikita nyo dito sa bagong video ko, ayan, nandiyan na siya sa gitna. Okay, tanggalin na natin lahat sa box. So meron kang mga bolts, tatlo yan, with thread locker na rin. Ito yung mga mounting bolts para sa chainring. Ito naman yung spindle na gawa sa aluminum. Ang taba kung ikukumpara sa mga Shimano, gawa ng ito ay 29 kumpara sa 24 ng Shimano. So need mo ng dub bottom bracket para dito, tulad ng binili ko. In fairness ha, ang ganda ng pagkakamachine ng parts na ito. High quality pa rin kahit alam mo may pinagayahan. So ito naman yung dalawang crank arms. In fairness din ang ganda. Maayos din yung pagka-manufacture nitong 5DEV Tagalog. I mean Baclos Enduro cranks. Gawa ng ito ay aluminum 7075. Available din ito sa tatlong kulay. Kulay silver, titanium, kulay lang at yung black na tulad nitong nasa akin. Actually, matte black ito. Ganda nung finish. In fairness, ang high-end tignan. Pero nakita nyo naman yung price kanina, hindi siya mumurahin. Sa presyo at itsura, hindi rin siya mumurahin. Meron dyang naka-engrave na Baclos branding.
and relatively magaan siya. Nasa 540 grams yung dalawang crank arms at yung spindle, hindi kasama yung BB. 170mm ang haba nito at yun lang ang haba. Walang ibang choices like 165 or 160. Pwede sa 68 at 73mm bottom bracket shell, pwede sa boost at super boost. Compatible din ito sa mga SRAM 3-bolt chain rings basta same yung mount papasok dyan. Hindi ko muna ito ikakabit. I think deserve nito ang hiwalay na video. So mag-subscribe ka na, libre lang yan. Gagawan ko ito ng hiwalay na video, so abangan nyo yan. So nakakatuwa yung mga items natin na nakuha sa Temu. Makakatulong din talaga ito sa mga bike needs mo at budol needs mo. From headlight, chain pliers, mudguard, toolset at itong backless enduro cranks. Marami na naman tayong pagkakaabalahan. Anyway, kung gusto mo yung mga items na ito, may link tayo dyan sa description to download the Temu app. And sabi ko nga kanina, special link yan to get a special deal. Or i-search mo sa Temu search bar ang code na ipina-flash natin sa screen to get 5,000 pesos coupon bundle. So, ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike ng babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!